spirituality of members and prayer life. Heavenly Father, we pray and lift up to you all members of our community that they may grow spiritual maturity. Reveal your truth and wisdom and help them to experience fullness of your grace. Renew their minds so that they will no longer conform to the pattern of this world, but be fully transformed by aligning their strength, their thoughts, feelings, and action with God's perspective and discern God's good, pleasing, and perfect plan. For the members' prayer lives, Lord, we ask that you develop a desire within our members for a consistent and meaningful prayer lives. Grant them to have strength and motivation, to have patience and endurance, so they can seek you continually, even through difficulties. Help them, Lord, to study and meditate on your word steadfastly, so that they will find exactly your holy plan, so that their lives may become real testament to your grace. Teach them to walk in humility, kindness, and forgiveness. Remove any pride, jealousy, or bitterness from their hearts and replace it with the spirit of love, grace, and compassion. Amen. We pray for the spiritual impact on others. Use them as instruments of your love and grace to reach those who are lost and in need of salvation. Give them boldness and opportunities to share the gospel and let their lives testify to your transforming power. All this we pray in the most powerful name of Jesus. Amen. Panginoong Diyos, kami po ay tayo pusong nagpapasalamat at pagpupuri sa kabutihan mo. Nagpapasalamat din kami sa mga biyayang pinagkaloob mo at patuloy na pagpapala sa bawat pamilya sa aming sambahayan. Hindi po kami perfecto, ngunit ang iyong pagmamahal ay hindi lumalayo. Kaya po, dalangin po namin at inataas sa iyong makapangyarihang kamay ang aming mga pamilya. Dalangin po namin ang aming pamilya, lalo na po ang aming pamilya sa Pilipinas. Sa
sa ilalim ng iyong proteksyon. Punan mo ang kanilang pagkakaisa, pag-asa, at ang kanilang mga kalulusugan. Dalangin po namin sa tanda ng iyong awa, iligtas ang aming pamilya sa himala, pananalapi mula sa aming mga utang. Magkatakpo nawa sila ng kapayapaan sa kalikasan at punuan ang kanilang mga puso ng banal ng Espiritu. Panginoon, nais din namin magpasalamat sa mga talento at magagandang bagay na binigay mo sa aming pamilya. Mangyari nawa ang panatilihin mo ang magkaisa, maayos na pagsasama at matatag sila sa lahat ng pagsubok. Gabayan mo po at protektahan at ihanda mo po sila at ihanda sila harapin ang lahat ng kalooban mong pagsubok sa kanilang buhay. Nawa panghawakan nila ang salita gaya ng sinabi mo sa Colossus chapter 3 verse 13. Bear with one another, and if one has complained against another, forgive each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Dalangin din namin ang pagkakaisa, ang pag-asa, at tinataas din po namin ang aming pamilya na dumaranas na ng mga klaseng sakit. Patawarin at pagalingin mo po sila. Ikaw po ang dakilang manggagaot. Sa iyong makapangyarihang kamay, isinusuko po namin sila. Naway gawat mo ang mabilisang paggaling nila. Pagkalangban po sila at nararamdaman nawa nila ang pagkilos ng iyong mapagkalingang kamay. Patuloy mo po silang paspasan ang aming pamilya. Patatagan mo sila, lalo na sa panahon ng kahinaan. Lingapin mo po ang aming pamilya na ngayon ay daranas ng matinding kahirapan at pagdurusa. Nawawala ng pag-asa, lalo na sa panahon ng mga nakaraang sakuna, dulot ng baha at paglingkol sa aming bansa. Panginoon namin, ipuin mo po ang bawat membro ng aming pamilya. Turuan mo po silang magpasalamat sa biyaya ng buhay, pananampalataya at kaligtasan. Akayin mo po sila sa kabanal na handog upang maging mabuting halimbawa sila sa bawat isang pamilya na may takot sa Diyos, nagsisikap magmahalang ng wagas, naghahanap buhay ng marangal, at nagmamalasakit sa bawat kapwa. Nawapahawakan nila ang iyong salita sa 1 Timothy chapter 3 verse 4. He must manage his own family and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of full respect. Nawa magkatagpo sila ng kapayapaan at mabuhay ang isang bahay na may kalikasan, at punuin mo ang kanilang mga puso sa banal na Espiritu. At panghawakan din po nila ang iyong mga salita sa Colossus chapter 3 verse 20. Children, obey your parents in everything whereas pleases the Lord. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang